Kamusta mga tol? Ngayong araw ay andito tayo sa Honda Elite Cabanatuan City sa tapat ng SM City Cabanatuan. And ngayon ay update ko naman kayo dito sa Honda RSX 110, yung pinaka-latest model ngayon na meron dito sa atin sa Pilipinas. So bali dalawang variant yung meron tayo nito mga tol, isang naka-disc brake yung front brake at yung isa namang naka-drum brake naman yung front brake. Kaya sa mga nagbabalak maglabas dyan ng pang-service sa trabaho, pang daily use o kaya naman pang-service sa eskwelahan, bagay na bagay sa inyo to, pwede rin pang beginner o sa mga nag-uumpisa pa lang magmotor. So talagang isa to sa perfect na pang daily use na motorsiklo na mabibili natin ngayon. So ano nga ba yung kayang i-offer sa atin ng Honda Wave RSX 110? So stay tuned lang kayo mga tol, alamin natin dito yung specs and features, tapos syempre alamin na rin natin kung magkano na ba yung presyo nito ngayon. Mabibili natin to ngayon mga tol sa halagang 64,900 para dito sa Honda Wave RSX 110 na naka-disc brake yung front brake. At para naman sa naka-drum brake yung front brake ay mabibili natin to sa halagang 62,900 pesos. Unang-una mga tol, sa makina nito ay ginagamitan to ng 109cc engine displacement 4-stroke single overhead cam air-cooled fuel injected single cylinder engine na kaya mag-produce ng 6.46 kW at 7,500 rpm at max torque na 8.7 Nm at 6,000 rpm. At meron itong 4-speed semi-automatic transmission at naka-rotary siya So ibig sabihin kapag nakahinto tayo, naka-neutral siya o naka-kwarta, pwede nating tapakan sa front ng ng cambio, tapos sa neutral na siya papasok. Ganon din kapag naka-neutral tayo, pag tinapakan natin sa likod, sa kwarta naman siya papasok. So gagana lang yan kapag nakahinto yung motor. And pagdating naman sa fuel mileage mga tol, kaya nitong umabot hanggang 69.5 km per liter. So sobrang tipid nun mga tol, kaya talaga napakaganda nitong pang daily use o pang service araw-araw. So isa na to sa pinakasulit na underbone na mabibili natin sa market by Honda. So bukod sa mas pinapogi na tong Honda Wave na to, talagang napaka-reliable nito and talagang napakasulit lalo na sa gas consumption. Pagdating naman sa looks ng Honda Wave RSX 110 mga tol, yan makikita natin meron siyang aggressive and sporty looking. Very premium din ng styling niya dito sa front end at syempre nandun din yung pagka sharp design niya. So para makikita rin natin dito yung DNA ng Honda GTR 150. So mula dito sa front end niya mga tol, dito mismo yung pinaka headlamp natin sa cover ng handlebar at bulb type pa rin yung ginamit dito mga tol. At para sa safety purposes mga tol, naka automatic headlight on na to, So wala siyang switch off para dito sa headlight natin. So para mas visible pa rin tayo lalo na kung daylight. At ang kagandahan dito mga tol, ganun pa rin yung design niya katulad ng mga previous model o mga old model na Wave. Pero may mga konting changes lang naman yan sa pinaka fairings natin. And dito naman sa part na to, sa parang pinaka dibdib niya, So very minimalist lang ng decals, meron lang tayo ditong Honda. Then sa part na to ay yung RSX, yung pinaka brand niya. And dito naman nakapwesto yung pinaka turn signals natin, and yung sa pinaka front na to, ito yung pinaka park light niya, So ganun din yan sa kabila. And dito naman sa side profile yan, meron tayong decals dito na parang kidlat, tapos sa ilalim niya merong nakasulat na special. And pagbaba naman dito, ganun din, meron din siyang decals dito na parang kidlat. And pagdating naman dito sa side profile, sa bandang gitna, meron tayong decals dito na Honda. Tapos yung pinaka background niya, color grain na glossy yung finish, Tapos pagdating naman dito, yan, meron siyang graphic design niya na parang kidlat din. And meron siyang malabo na nakasulat dito na PGMFI, fuel injection. And pagdating naman dito sa pinakalikod na side profile niya, ay yan, nakasulat dito yung RSX. So dito sa front end niya, yan, dito nga nakapwesto yung pinaka park light at ito naman yung turn signals niya. So very sharp din ang design niya dito, So yun nga, parang kinuha yung concept nito dun sa Honda GTR 150. Pagdating naman dito sa front fender, so simple lang yung design niya, pero ang maganda rito, very flexible yan mga tol. So alam naman natin yung mga front fender o yung plastic ng Honda, ng mga fairings nila. So very flexible. And pagdating naman sa front shock natin, naka telescopic fork tayo dito, and syempre sa brakes ay naka disc brake tayo dito, At dito naman sa black and red na to mga tol, yung variant niya na naka drum brake yung front brake. And pagdating naman sa front tire natin, naka tube type pa rin siya, at may sukat itong 70/90 rim 17. Pagdating naman dito sa bandang likod niya, naka integrated taillight design tayo dito. So ibig sabihin magkakasama na siya pati yung turn signals natin.
So very compact kumbaga. So wala na siya nakalapit na turn signals, ano. Tapos bulb type pa rin yung ginamit na ilaw dito. Tapos meron siyang reflector for added visibility na rin lalo na sa gabi, no. And pagdating naman dito sa rear suspension natin, naka dual shock absorber tayo dito, no. And sa brakes niya, naka drum brake dito sa rear brake. At sa gulong naman ay may sukat itong 80/90 rim 17 and tube type pa rin to. And para mas malinis tignan dito sa kabilang side niya, meron siyang chain cover, no. Dito naman sa meter panel natin, naka analog type pa rin siya. So mga basic info lang makikita natin dito tulad ng speedometer, odometer, and yung fuel gauge natin. Tapos yung mga light indicators tulad ng turn signals, yung high beam niya at yung check engine. Sa mga switch sa handlebar dito sa kanan, meron tayo ditong electric push start. At dito naman sa kabila yung high and low beam, yung busina niya at yung turn signals. At pagdating naman dito sa susian natin, naka mechanical key shutter tayo dito, no. So dito natin ilalak yung handlebar at nandito na rin yung seat opener natin. Pagdating naman dito sa upuan natin, yan maganda naman yung cushion na ginamit. So malambot siya, no. Kaya komportableng sakyan at medyo malapad din, kaya siguradong hindi rin agad maangalay yung puwet natin dito. And maganda rin yung cover na ginamit, hindi siya madulas. Tapos dito naman sa grab bar natin, so simple lang yung design niya. Meron siyang matte finish na paint, ano. And sa ilalim naman ng upuan nito, nandito yung fuel tank natin na may sukat na 4 liters, ano. And sa tabi nun, meron din siyang storage na pwede natin paglagyan ng mga small things natin tulad ng maliit na bag, basic tools, yung papeles ng motor, etc. Pagdating naman dito sa tapakan ng rider, so goma yung ginamit dito, no, para mas makapit. And sa brake pedal naman niya, metal naman yung ginamit dito, no. And dito naman sa pillion footrest natin, so alloy yung ginamit, to aluminum, ano. Tapos sa pinakatapakan niya ay goma. At sa pinakatambutso natin, yan meron din tayo ditong sporty muffler design. At pagdating naman sa seat height niya, mga tol, very Pinoy friendly, ano. So mababa lang siya, meron lang siyang 760mm ang sukat. Tapos yung ground clearance naman ay 135mm. And hindi naman siya ganun kabigat dahil meron lang itong 97 kilograms, kaya madali lang din itong i-manage. So yun mga tol, ang update natin para dito sa Honda Wave RSX 110 Fi. So kung nagbabalak kayong maglabas ng ganitong klaseng motorsiklo, pwede nyo kay PM sa Facebook page natin, Vince Motovlog, para ma-assist ko din kayo, no. So dito nga lang yan mga tol sa Honda Elite Cabanatuan City, no. Dito lang yan sa tapat ng SM City Cabanatuan. At kung umabot ka sa part ng video na to, at para sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat mga tol sa suporta at sa mga panonood. So sana ay nagustuhan nyo tong video na to, at kung bago ka lang sa channel na to ay huwag kalimutang mag-subscribe at paki-on na rin ng notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol, always ride safe and God bless.